Hindi ko na mabilang sa dalawang kamay ko. Yung dami, praise God. Talagang tinaon niya talaga ako yung picture. Ayun, salamat sa Lord dahil na nabibigyan tayo ng pagkakataon na tumayo rito. Sa privilege nga, sabi nga naman kanina. Meron po. Meron na daw po, Pastor. Naging Boy Scout din ako, Pastor, nung elementary. Ayun, praise God. Ito na yata yung pangatlo na ginamit ako ni Lord para tumayo rito. At salamat sa tiwala ng buting pastor natin, saka siyempre yung Panginoon. Amen. Nakikita naman ng Lord kung sa leader natin, ma-discern nila kung karapat-dapat talaga tumayo yung isang lingkod ng Diyos. Kaya yun, bilang isang lingkod yan ng Diyos na talagang ginagamit dito, ay lagi ko sinasabi sa mga bago, kaya Teresa, na kailangan bigyan natin the best. Although kakabahan talaga kasi, sabi nga, lagi ko sinasabi na kapag hindi ka na kinakabahan, kabahan ka na. Pag hindi ka na kinabahan, kabahan ka na kasi baka hindi na yung sarili mo yung nakikita, hindi na si Lord sa buhay mo. Kumbaga, ikaw na yung nagsasalita. Kaya nga nung kanina, nandiyan ako nakatayo ako. Naalala ko yung prayer ng Jesus bago siya kunin ng Diyos Ama. Sabi niya, Father, into your hand, I commit my spirit. Sabi ko, ano kaya meaning nun? Tapos kanina, abang nag-aawitan ng not turning back, ang pinapalasahan ni Lord dun sa bagay na yun. Kasi yung panahon ng nung mga Hudyo, yung mga batang Hudyo, isa prayer ng mga batang Hudyo kapag bago sila matulog. Na kapag nag-pray sila, tinuturuan sila ng parents sila na into your hand, I commit my spirit bago sila matulog. Ganon. Tapos sabi ko, inisip ko na kapag tumayo ako rito ngayong umaga, ngayon mamaya pag ginamit mo na ako Lord, I will commit my spirit. Na parang siya na lang magsalita para sa akin. Hindi na ako yung makita niyo. Kasi iba talaga pag nagsasalita talaga yung Panginoon. Kasi talagang kakaiba, mararamdaman nyo na talagang kumikilos talaga yung Diyos sa panambahay. So eksakto yung topic ngayong umaga. Although wala yung iba, pero I'm praying na online sila. Hello, nasa online. Yun. Yung mga nasa online natin, nawa, may matutunan kayo sa umagang ito. At si Lord lang ang magpupurihan. Bago lahat, samahan niyo po muna ako manalangin. Palakan natin, Panginoon. Kasagan, hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, na muli, Lord, magamit niyo ako, Panginoon, bilang instrumento, bilang isang mouthpiece niyo, Panginoon, tagapagsalita lamang, Lord. Na hindi, Lord, yung sarili ko yung nakikita, pagkus kayo po, Panginoon. Alam ko, Panginoon, gagabay, samahan niyo ako, Lord, sa umagang ito na kayo magbahagi at buksan niyo yung spiritual na kisipan, puso, pagdilig at mata ng bawat isa na alam ko, Panginoon, may gagawin kayo, Lord, ngayong umaga para, Lord, matutunan ang inyong nais sabihin. I pray, Panginoon, na anumang gawa ng kaaway, hindi namin inaalaw sa lugar na to. Kayo, Lord, na kumilos, yung mga anghel mo, Panginoon, maggabay, na kami, Lord, ay mag-focus, Panginoon, anumang po, Lord, yung mapag-aaralan ngayong umaga. Salamat, Lord. Lord God, at nawa, Lord God, ay pinagkakatiwala ko sa iyo lamang lahat. Hindi ko, Lord, magagawa ito, Lord, kung hindi kita kasama. Kung ako hiwalay sa iyo, wala akong magagawa, Diyos. Hallelujah. Lord, mangusap ka. Ang iyong mga lingkod ay nakikinig. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yun. Ngayong umaga, sakto may mga bago, at may mga bagong dating uli na galing Pilipinas. Yun, alam ko, be blessed. Bless tayo lahat dahil may purpose talaga ang Panginoon. Kaya nga sabi na kanina, nung kanina sinundo namin si Ate Anjanet. Yun. Ate Jan. Si Ate, ano pangalan natin? Rowena. Yun. Talagang may purpose ang Panginoon kaya kayo nandito. Maaaring siguro kung hindi kayo nandito, baka nandun lang kayo naipagsaya sa mga kaibigan or naglalaba ng mga dahilan. Pero may dahilan kaya nandito kayo. Maaaring ito na yung turning point na minsan, nasa Panginoon kayo, yun, dalam na. Masyado excited to. Tapos na. Yun na nga, na matuto at mapalapit kayo sa Panginoon. Ayun naman kasi yung natin dito, sabi ko nga lagi sinasabi sa lahat ng nababible study ko, dalawang bagay lang pwede mangyari. Mapasama ka, mapabuti. Ano yung pipiliin mo? Diba? Masaya dun sa mapasama.
mapasama ka sa mga bagay na makamundo. Alak, kasiyahan, pero sandali lang, pag uwi mo, masakit ang ulo mo, wala kang pera, kulang padala mo, mangungutang ka. Eh, nandito ka, hatid sundo, may lunch, di ba, may mga benefits, di ba? Tapos ano pa, yung mga tao makakasalamuha mo, hindi mo alam, baka siya pa yung matulong sa isa inaharap sa future na meron ka. Kasi, ano yun naman talaga yung ano natin, magkaroon na tayo ng mga connection or network. Although may mga pupunta sa church na iba yung layunin, mag-ingat tayo sa bagay na yun kasi hindi naman lahat ng tao sa church talagang sida. May mga meron pa rin talagang ando pa rin on the process. Kaya itong ngayong umaga, pag-aaralan natin yung kung nasaan kang level. Anong klase ka ng Kristiyano? At saan ba yung yung karapat dapat kang ilagay o karapat dapat kang magamit? Ang tanong, itong bang church na to is ito bang UICHM sa church? Sino makakasagot? Yan, may. Tama. Kinakabahan na agad yun, wala. Simple pa lang yan. Kasi itong lesson to, maano ako sa preaching. Sa teaching talaga. Medyo tayo sa preaching, pero yun, teaching tayo Is UICHM sa church? Yes, correct. Kasi tayo yung kalipulan ng mga mananampalataya. Bilang kinatawan. Sa labas, kapag tinanong, saan ka nag-church? Ang naisip ng mga tao, siguro nung wala pa kayo sa Panginoon, nung wala pa kayo narinig sa salita ng Diyos, una natin maisip building. Tama, isang lugar ng mga yung mosque, gano'n, sa mga Muslim, sa mga Hudyo ay synagogue. Tapos kung ano patawag nila about building. Pero, in a biblical, tandaan po natin na magkaiba ang biblical meaning sa labas, sa dictionary. Webster man yan o kung ano man ng mga dictionary yan. Kahit sinong dictionary. Ito, what is the church? Sabi nga, sa Greek word is ekklesia. Ekklesia means, which is defined as an assembly. Kaya sabi nga, yung kalipulan ng mga mananampalataya or called out ones. Yung mga tinawag. Yung mga tinawag na hindi tinawag na kung saan-saan. Halika rito sa bata, halika rito sa inuman, birthday, sa mga kung anong mga istaraha. Ayan. Pag sinabing church, kalipulan. The root meaning of church is not that of building. Ito yung sinasabi ko na panlabas na pagkakaunawa natin bilang dati. A church is a building. Yari, saan ka mag-church? Doon, sa may malapit sa amin. Ayun. Pagka pala na magkakasama tayo, isa church. Isang simbahan na pala tayo. Mapapatunayan natin yan dito sa verse na to. Sabi niya sa Romans chapter 6 verse 5, likewise, greet the church that is in their house. Nakita natin, di ba? Yung building ba nasa loob ng bahay? May building ba sa loob ng bahay, di ba? May Tagalog nito eh. Batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang mga bahay. Iglesia meaning magkakasama. Ayan. Kaya ayan, diyan pala sa verse na yan, mapapatunayan natin in a biblical meaning is ang church is kalipulan ng mga mananampalataya. Amen. May meeting yata si Ate Mariam. Hindi tinatanong lang pangalan. Ayun. Sige po, medyo naunawan natin kung ano yung church sa biblical meaning. Mahilig daw sa first mention. Ba't kailangan yung first mention? Lagi kong sinasabi, kapag na-mention ang kauna-unahan ng word, siya na yung kaunawaan hanggang matapos yung Bible. Siya na yung pinakabasihan ng definition or ng interpretation ng Bible. Unang binanggit ang word the church sa bibig mismo ng Panginoong Jesus. Hindi ko na nagagamit yung ko. Gamitin natin ito. Ayan. Sa Matthew chapter 16 verse 15 to 9. Ito na-exhort ko na rin to. Noong time na si Jesus Christ ay nagtanong sa mga alagad niya bago sila bumaba ng Jerusalem sa Mount Hebron. Sabi ito, who do you say that I am? Sabi nga ng mga nung tanong niya sa mga alagad niya, sino ako sa tingin ng mga tao? Pagkakilala na Son of Man.
Ang banggit niya is siya si Isaiah, Jeremiah, and Yes. kailan? Nandito yun eh. Yes. Ayun, ito. John the Baptist, Elijah, Jeremiah, at sabi nga, yung isa ka sa mga propeta. Sabi ng mga alagad niya, ay yung pagkakakilala niya sa kanya. Ang sagot naman ni, nagtanong uli si Jesus Christ, sino ako sa pagkakakilala ng ilan bilang anak ng tao? Ang sumagot si Pedro, sabi niya, eto na. Peter answers, you are the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni Jesus Christ, blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Nireveal, hindi sa pagkakaunawa ni Pedro, kundi nireveal sa kanya ng Diyos Ama. And I tell you that you are Peter, and on this rock, outside basalin, upon this rock, I will build my church. Although may maling pagkaka-interpret yung ibang mga denomination na church about dito. Pero para sa akin, sa iyong pananampalataya, Pedro, kasi nga nireveal sa kanya ng Diyos Ama, yung na si Jesus Christ is ang Messiah or the Anointed One. Ang meaning ng Messiah is the Christos sa original salin niya na Greek. Messiah sa Hebrew, which is the Anointed One or sabi? Savior. Yun, Savior. Yan, napag-aralan ng Biblia, David, no? Yun. Sabi diyan, upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Dito unang binanggit ni Jesus Christ ang word, the church. Actually, maigli lang naman to. It's like 29 slide lang yata to. Pero, may Tagalog kasi. Kasi nasanay ako sa SOM, kailangan Tagalogin. Sabi ko, tandaan nito, 29. Sa sobrang paggawa ko ba? Ayan, tinatagalog ko lang yung mga verse, kaya talagang marami. Ayan. At sumagot si Jesus at saka ngayon sinabi, mapalad ka sa Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahig sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ayan nga, yung sinabi ni Jesus Christ na itatayo ko ang aking iglesia, which is yung church. Ito yung tinatawag na Universal Church. Tandaan natin, 2 beses binanggit ni Jesus Christ ang church. Sa book lang ng, hindi niya makikita sa lahat ng gospel. Sa 4 na gospel, binanggit lang ni Jesus Christ ang church sa book of Matthew. Para may kaalaman din sa atin na binanggit lang yan sa book of Matthew. Wala kang makikita sa Luke, sa John, at ano isa? Luke, John, and Mark. Exam. It's a universal church. Ibig sabihin, si Jesus Christ mismo nagtayo. Ayun. Consists of everyone everywhere who had a personal relationship with Jesus Christ. Kaya lahat tayo, magkakaiba man yung pangalan ng church. UICS, yung tinanong kanina, UICS is a church? Yes. Amen. It's a church. Halipo lang tayo. Kasi meron din yung ibang mga church like ng BNE, JIL, kung ano-ano pa. Church din po sila. Sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 12:13, for we were all baptized by one Spirit into one body, whether a Jew or Greek, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Bakit sinasabi yan? Kasi minsan natatanong natin, hindi ba yung mga taga Israel lang yung church? Kasi yung time na yon sila lang yung nandun eh. Hindi pala. Kasi sinasabi din sa 1 Corinthians na lahat tayo na nabaptize, maging Hudyo man, sabi yan, sapagkat isang spirito tayo, binautismohan, tayo lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Grego. Pag sinabing Hudyo, sila yung original. Doon lang tayo na link, na ano lang tayo, na dito, na sa puno, para naidikit lang. Tayo yung tagapagmana. Sabi diyan, binautisman tayo o Grego, which is tayo, mga hindi Hudyo. Maging mga alipin o laya at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ibig sabihin, yung ginagawa nila na time na yon nila ng mga apostol at ng mga unang mananampalataya, yung 12 na mga disipulo at yung mga nananampalataya sa kanila, kung ginagawa natin bilang mga tao, mga taga-ibang lugar, nandito tayo sa Saudi o sa Pilipinas, tayo iisang katawan. Tandaan po natin yan. Kaisa nila tayo. Amen.
second mention of the church. Ayan, dito naman binanggit yung pangalawang mention ng church is yung about, Tagalog na lang, no? About church discipline. Ito kakaano lang, fresh na fresh. May disiplina tayo dito, pero sabi nga na napag-usapan at biblically, ang kapatid, kaya lang ginagawa natin yun dahil talagang may rules and regulation ng ano. Hanggat maaari talaga, biblical, kailangan nating setuhin ng ating mga kapatid na kapag sinabihan na hindi pa nakinig, ilang beses na. Kasi walang hindi tayo organized once na gusto lang natin yung gagawin natin dito. Kunyari, ikaw, may nag-preach dito, tapos ikaw, nagkakape ka dyan, nakataas yung paa mo. Maganda ba yun? Diba, hindi? Ay, hindi. Kumbaga yung mga bagay na hindi pa nakakaano sa ano. Hindi kaya natin Oo. siya eh. Ayun. Hindi lang tsaka, hindi kape. Oo. Tapos naliligo ka, binatsa, ito ang gagawin. Ayun. Tataw. Nung nakaraan, ngayon nakangiti ka na. Praise God. Bilang nakaraan. Ang nakaraan. Ayun. Ito yung church discipline binanggit dito. Sabi niya, kung magkakasala laban sa inyo ang kapatid mo, pamaroon ka at pakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Kaya sabihan mo siya na ikaw at siyang mag-isa, dalawa lang kayo. Sabi diyan, kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Kung pinakinggan ka, sabi tatakwat, kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa. Ibig sabihin, dalawa. Dalawa saksi. Which is ito yung ginamit na standard ng ng batas ngayon. Kailangan mapapatunayan ng isang kaso ng dalawa o tatlong saksi. Tandaan natin yan. Dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. Nakita niyo naman, di ba? Nagkaroon tayo ng isang case dito ngayon lang, lately lang, na ganyan ang ginawa, that which is standard. We pray na maging maayos siya. At kung ayaw pa rin niyang pakinggan ng iglesia, ay palagay mo na siyang tulad ng hintil at maniningil ng buwis. Yan, yung iglesia tinutukoy dyan yung church. Ito naman church na tinutukoy dito ni Jesus Christ, na tinuturo niya sa mga disipulo niya kung paano i-disiplina ang mga mananampalataya. At tinatawag na local church. Yan. The local church is described in Galatians chapter 1 and 2. A local body of believers. Tandaan natin, once na ang tinayo ni Jesus Christ is yung universal. Sabi niya, upon this rock, kasi kaya sinabi ni Jesus Christ kay Peter yon, upon your faith, I will build my church. Sabi niya ganun. Kasi siya yung kauna-unahang pastor. Siya kauna-unahan nangaral yung Book of Acts pagkatapos na nangyari yung pag-akit ni Jesus Christ sa langit. Kaya siya siya talaga yung mangunguna. At sinabi din ni Jesus Christ kung paano siya mamamatay at paano niya aalagaan yung mga tupa. Ayun. Yung local church, sa local body of believers. Ito yung mga ganito. Itong mga ilan lang tayo ngayon siguro. Na 40, ilan pastor? 40? Ngayon? Yung natin, nililista mo sa... Naalala ko. Sabi ko, 40. Wala. Kuwawa tayo sa transport ito, pastor. 40. Pero, di ba, ilan, pastor, ilan lang po lang, pastor? Ilang kulang na lang? Mga kuwan tayo, 30. 30 na, praise God. 30. Yan. Takpan natin ang Panginoon. Amen. Parang prophecy yung pastor, ha? Talagang need to prophecy, no? Nag-prophecy ka. 40. Amen. Yan. Galatians chapter 1 and 2. Paul and an apostle, now from men nor through men, but through Jesus Christ and God the Father will raise him from the dead. And all the brethren who are with me to the churches of Galatia. To the churches, yung Galatia, isang lugar yan sa Asia Minor na maraming churches. Kumbaga, to the churches of Galatia. Marami siya. Kumbaga, ano siya. Kasi, pag sobrang dami na hindi na makayang i-accommodate ng isang leader o ng isang sinasabi nating pastor doon, kailangan niyang magkaroon pa ng panibagong local na church. Ito yung second mention ni Jesus Christ about local church na na-confirm dito sa book of Galatians na binanggit ni Paul. At ang lahat ng mga kapatid na makasama ko sa mga iglesia ng Galatia. Galatia sa Tagalog. Yan. Church is consists of, binubuo tayo ng tatay, nanay, pastor yung tatay, nanay si Ate Maria. Bagay.
May nanay lang kasi si Ate Maria mali. Parang tatay din. Parang tatay din. Ayun, praise God daw kasi may ganyan tayo, may sumisita sa atin. Minsan niya, may nagsabi sa akin kapatid, grabe naman si Ate Maria. Parang minsan di na tama yung ginagawa niya. Ano, inuunawa ko na lang siya. Praise Pero God. inuunawa. Marunong siya mag-unawa. Siya yung nag-adjust, bago lang yun. Nasabi niya, ganyan lang si Ate Maria. Kasi kailangan mo yung follow up. Pinalo up ko lang na, ganyan lang si Ate Maria. Pero pakinggan mo yung may point. Sa ngayon pagka-deliver niya, siguro pagiging Bisaya niya. Diba, mga ganun siya, matapang magsalita mga Bisaya. Kasi ganun din mama ko eh. Pero yung love nandun, yung heart. Oo. Hindi mo yung heart. Tama yun. Asa nga lang, syempre, kailangan natin baguhin yun. Oo nga. Glory to glory. Ayan, body of Christ. Binubuo tayo ng body of Christ. Hindi yung nanay at tatay na ano. Body of Christ meaning, ang pinaka-head nito ay si Jesus Christ. Tandaan natin yan. Body of Christ. Sabi sa Romans chapter 12 verse 5, so we being many, marami tayo, are one body in Christ. Yan, nandiyan yung mga katulad namin na may mga category, may mga, sa ibang mga denomination, may tinatawag silang kung ano-anong mga which is biblical din. Sa atin tawag is deacons, diakono sa ibang tapos may mga elders, may pastors, ewan ko lang yung bishop, kung ano yung pinaka ng bishop or ng reverend, mga matitindi na yun, matataas na siguro yun. Pero sa kanila yun. Kahit dito, pastor lang narinig ko eh, sa bishop, pagka masyado ng malaki yung yan. Ang individually members of one another. Sabi sa Tagalog, ay gayon din tayo, na marami ay isang katawan kay Kristo. Kumbaga, isang kwento ako, na narinig ko na siguro to eh. Nabanggit ko na ba to? Oo, nabanggit na. Pero ulitin ko na lang ulit para pagdagdag oras. Yung yung katawan, isang katawan, nagreklamo yung parang yung lahat, yung kamay, yung mata, yung paa, inaalan nila si puwet, parang minamalit nila. Kaya ka diligay dyan kasi, upuan ka lang, tapos lalabas mo mabaho, parang ganun. Samantalang ako si kamay, naabot ko yung mga gusto yung boss natin, yung amo natin, naabot ko. Tapos yung sa mata, sabi naman ni mata, nakikita ko yung gusto niya makita, yung gusto niya puntahan, hindi siya madadapa, lalakaran niya. Si pa, lalakaran niya yung nais niyang puntahan din, kung ano man yung gawin. Nagtampo ngayon si Puwet, sinarado niya yung Puwet. Ano mangyayari pag sinarado yung Puwet? Hindi na yung tao. Hindi na tayo Wala na. Hanggang namatay na yung tao, di lahat sila damay-damay. Kaya kahit ano man yung position mo ngayon bilang isang church member ka man, bago ka man, Ate Rowena, Ate Anjanette, dating yung time na magagamit ka rin ni Lord. Kahit yung simple lang kasi, lahat kasi simple lang. Magpulot ka lang ng basura, laking bagay na yun eh. May kapatid na nahulog yung pinagana ng bubble gum, tapos di niya napansin, tapos pinulot mo. Laking bagay nun na hindi na yung kapatid na dito naglilinis. Nagugas ka ng plato mamaya bago ka umuwi. Tato favorite, no? Ayun, ang laking bagay nun. Please God, yun, lahat tayo importante, mahalaga tayo sa paningin. Kaya nga body of Christ, tandaan natin yun ang body of Christ. Hindi mabubuo ang isang katawan kung walang kuko, walang dumi. Kaya simula lang ganun. Kaya lahat gusto tayo meron mahalaga. ako. Kahit kung malinis na lahat. At wala kung gusto nyo malinis, kay Ate Mariam kayo. Yan, body of Christ consists of, yan, Ephesians chapter 3 verse 6, sabi nga that the Gentiles should be fellow heirs. Tagapagmana tayo. Ito yung binanggit rin kanina sa 1 Corinthians. Kumbaga inulit lang siya. Of the same body. Yung same body na tutukoy, yung body na nandun sa nung panahon nila Paul. Nung sinulat to. One body tayo bilang mga kalipulan ng mananampalataya sa panahon natin ngayon. Ginagawa natin yung ginagawa nila, iisang katawan tayo. We are part of one body of Christ. It's a part of church. Sabi dyan, and partakers of His promise in Christ through the gospel. Ayan, may Tagalog dyan. Na ang mga hintil tayo yan, mga Gentiles, ay mga tagapagmana at mga kasangkap na katawan. Mga kasangkap tayo. At may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi ka pwede maging members ng isang samahan kung hindi mo paniniwalaan yung tinuturo. Katulad dito. Kung iba yung pananampalataya, mare, iba yung iba yung dapat puntahan mo. Kasi dito, tinuturo dito yung ano ba yung standang church? Naniniwala tayo sa Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero depende sa mga bago, hindi natin sila pinupush. Kasi kailangan nilang magsuri o
saliksik ng pananap ng ano ng ebanghelyo talaga. Kung ano yung tinuturo ng bawat iglesia. Hindi wag kayong pupunta sa isang simbahan na tinuturo sa paliwanag ng tao. Kailangan biblical, may biblical support with the context. Kasi napaka-importante ng context. Kasi pwede kang gumawa ng isang kwento sa Bible na pwedeng patunayan kahit ano eh. Kung hindi mo gagamitan ng context. Tulad sinabi sa Psalms na walang Diyos. Walang Diyos. Yung mga atheista, di totoo na okay lang kami. Sabi sa Bible, walang Diyos eh. Binanggit sa Psalms yun. Hindi mo binasa lahat. Kumbaga, kinuha mo lang yung isang sentence. Ayan sinasabi ko. Kaya bilang isang nakikinig, dapat mag-aral din tayo. Itong mga pinupost ko na verse, dapat ilista nyo to at pag-aralan nyo rin. Amen? Amen po ba? Ayan. Ito na tayo. Ito na yung pinaka menu. Merong 6 na types ng church members that do build up the church. Okay, kabahan na? Hindi, ito. Ano natin, mas maganda kasi itong pag-aaralan natin. At least, alam natin na lahat. Kasi bilang isang mananampalataya, na matagal na rin, dumaan din ako na bago rin ako sa pananampalataya. Like kay ate. Dumaan din ako, unang na-invite ako. Iba pa nga yung purpose ko nung na-invite ako. Sabihin ko ba? Sabi ko sa mga bina-Bible study ko eh. Ang pinunta ko doon, babae. Maraming babae ron, punta ka ron. Estarahan. Sama naman ako. Di ko akalain na yung pala yung turning point na makausap ko yung pastor, pinaliwanag niya sa akin na ang pinupunta na talaga ng isang mananampalataya is dapat kilalanin mo talaga Kristo. Kung lalaki ko yung tao doon, pas, okay lang? Mas mahirap yun. Pero hindi. Kailangan ka talaga na yung pinunta mo sila. May mga ganun, mapagbibigyan natin yan. Kasi may mga purpose talaga na ganun, na maaari, may pupuntahan lang, malapit lang yung bata dito sa Malas. Doon, pwede na magkaharap, 10 na lang yung taxi doon. At kwento ko na lang yung sarili ko nung time na yun, kasi hindi ako marunong magluto eh. Nakita ko, libre yung pagkain. Nung lunch, kasi sabi ko, tuwing Friday, hindi na ako magluluto, hindi na ako problema nilulutuin. Kasi mag-isa pa lang ako noon. Akin na lang ako. Ayun na. Yung pangalang dahilan ko. Ano kaya ulam? Yung isang pastor doon, magaling magkare-kare. Nagkataon, nung unang attend ko sa Estaraha, nagluto ng kare-kare. Nagluto niya si Pastor Alex. Nakatira sa church. Sabi ko, atin nga. Ayun na. Iba yung purpose, di ba? Pero, unti-unti tayong babaguhin ng tao. Sa ngayon, parang naiinip ka pa. Parang inaano yung pit mo ngayon, sinisiliban. Tagal na matapos ito, nagsasalita na to. Pumunta pa kami. Sige, sabay-sabay tayo. Ayan, sinisiliban yung pit mo, parang gano'n. Pero may purpose, kaya sabi ko nga, makinig lang tayo. May 6 na church, na type ng tao na umaki ng church. Ito yung mga karapat dapat hindi ko yung sinasabi kong don'ts. The member who attends. Ayan, simula tayo sa pag-attend, sa Ate Rowena, Ate Anjanette, bilang isang mga dati na rin mananampalataya. Sabi sa Hebrew chapter 10, verse 23, yun na nagamit itong ko. The members who attends. Sabi diyan, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Yan love and good works. Not forsaking the assembling of ourselves together. Yung huwag kaligtaan pag atin umagat pang gawain. As is the manner of some, but exhorting one another, and somewhat more as you see the day of approaching. Malapit na yung huling araw, sabi dyan sa Tagalog. Nalalapit na ang huling araw. Ay sabi dito, attending is the most basic. Gamitin ko na yung notes ko na. By isang miyembro ng church, is the most obvious way to show commitment to the body. Bilang isang mananampalataya na nakakilala, kung natouch ka ni Lord ngayong araw na to, ito na yung time para mag-commit ka. Magkaroon ka ng first step para mag-commit sa maging membro ng body of Christ, body of church, sabi na. There's something encouraging about knowing a brother or sister. Kaya napaka-laking bagay na pinapakilala rito yung mga bago. Kasi minsan may mga nagkukulaan na lang, biglang umiiyak na lang pala, matindi yung pinagdadaanan. Matindi pala yung kasi wala na pala siyang nakakausap,
Kumbaga, kung hindi pa na-invite may mga ginagamit na tao. Wala na lang kumusap sa ngayong araw na to. Tatapusin ko na buhay ko. Buti na-invite sa church. May mga ganyan, may mga ganyan testimony. Ang pangyayari. Kaya di natin alam. Amen. Kaya kayo bilang isang mga na-invite dito, mag-invite din kayo. Baka yung mga kasama nyo sa bahay, kahit tahimik lang. Mamaya, di natin alam, nasa na yun. Oo, iba ng isip. Baka kung ano na ginawa. Kaya yun, napakalaking bagay na bilang isang mananampalataya nag-invite tayo. Amen? Sabi diyan, you cannot build others if you are not meeting with them. Tandaan natin yung mga chat-chat lang, wala yan. Mas maganda nakausap ng person, nakikita mo yung reaction niya. Face to face. Talagang kasi minsan, tayo bilang tao, gusto natin makita yung reaction niya pagkausap natin yung tao. Minsan may ginagawa naman yung church, ay mga kapatid, na nag-meet sa church. Oo nga, iba yung purpose, pero dumadating yung time. Pakito na yung ano. Hindi. Okay lang sagutin ka saglit. Talaga naman. May delivery ka sa'yo. Hello? Outside? Okay, coming, later. Men. No. Talagang may distraction talaga. Kaya ako sa kinakausap, sabi ko sa kanya, hanggat maaari, gabi mo dalhin yung yung parcel ba? Talagang inuna niya ako siguro na talagang ginagamit talaga ni, alam niya na. Ayan, the one who attends. Siya tayo. Sabi sa Hebrew, let us hold fast the confession. Ay nga, magpakatatag tayo sa pag-asa natin, huwag tayo mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin natin mahikayat ang isa't isa. Maghikayat tayo. Maganda tayo, mag-invite tayo. We are blessed kasi nga si Ate Karen, ilan na na-invite niya rito. Si Ate Joy. Sino pa yung mga nag-invite na rito? Si Kuya Joms. Ayan, marami na na-invite yan. Tapos yung mag-asawa, na-invite nila, naglalakad lang sila, nakita nila si Ate Rowena ron. Ewan ko, anong biglang, ayun na, naghahanap pala ng mga kakilala ba? Diba? Di natin alam kasi marami tayong mga Pilipino rito. Ito nga yung nandito sa tapat, Eden. Ay kung may time ka, church ka rito, church itong katapat ng bahay mo. Ayun. Time na, try natin silang i-invite. Ayan, the members who attend, unang-una yan, 6 types of members. Napaka-importante yung mga atin kasi sinong tuturuan kapag walang attendees? Lahat na lang tayo leaders. Di ba? Ayun, kaya doon nagsisimula sa pag-attend na malay natin may gift pala ng ng teaching o preaching or something na magaling pala magluto. Driver pala siya na mahilig pala siyang maggala-gala. Di na gamit sa transport. Di ba? Ayun. Maraming mga bagay. Amen? Amen. Pangalawa, the members who encourage. Ito maganda itong encourage. Pag sinabi encourage, sila yung mga member na naghihikayat. Yan, basahin natin yung verse. Sabi sa Colossians chapter 4, verse 8, I am sending him, Tychicus, to you for the express purpose that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts. Yun, itong si Tychicus, siya yung isa sa mga close friend ni Paul. Nung time na nasa kulungan siya, dinalaw siya. Nandun sa Roma, first imprisonment ni Paul, dinalaw siya ni Tychicus, pinadala rin niya si Onesimus, yung alipin na tumakas kay Pilimon. Sa mga mahilig magbasa, matusundan niyo. Itong si Tychicus, pinadala niya to sa Colossian, sa Galatian. Dinala niya yung epistle, yung sulat ni Paul, para ma-encourage yung mga tao ron. Yung mga naitayo yung churches dun. At ito yung ginamit si Tychicus. Si Tychicus ay sinasabi na siya ay faithful servant at sinulat ko rito, is a good friend of Paul. Yan. Maraming beses natin mababasa si Tychicus. Hindi man siya na consider as maraming na malaking tao sa kasaysayan ng Bible, pero laking bagay niya. Kasi siya yung nagdala ng epistle ng Colossian at ng Ephesians and Colossians. Ayan. Yan ito yung Colossians. Sabi diyan. The encouraging member comments, recommends, praises, thanks. Nag-encourage. Kunyari, si Ate Risa,
Thank you kasi ano ikaw yung nag-check ng mga attendance. Diba, yung mga leader, encourage natin yun na sabihan natin, magpasalamat tayo minsan. Ate Karen, salamat nag-invite ka. At least di ba, may mga bago tayong attendee. Salamat sa mag-asawa dahil ganun, mga nagluluto. Mga simpleng bagay lang, ang laking bagay na pinapasalamatan natin yung bawat si Ate Bujoy na nagluto, mag-isa lang siya. Sabi niya, sino kasama ron? Kanina, mag-isa siya. Kaya praise God sa mga buhay ng bawat. Kasi may kanya-kanya tayong bahagi eh. Si Ate Tata, manlilibre mamaya. Tata, huwag mo muna. Nakasahod. Nakasahod. Yun, joke lang yun. Yan recommends, praises, thanks, comforts, and urge, supports, and compliments other members. Hindi yun ang bobola ka. Tandaan natin, iba yung bola sa totoo. Kaya tayo matindi kaya ang encouragement is totoong sinasabi mo. Amen. Mas maganda kung may nakikita ka mali, sinasabi mo rin yun na encourage yung tao na mali yung suot mo, labas yung balikat. Naka-spaghetti ka. Di ba ganun? Hindi siya kaaya-aya tingnan. Yung, palda mo, lagpas ng, hindi umabot ng tuhod. Baga, ikaw na yung nakikita. It's an encouragement. Tandaan natin yan Tapos ikaw, rakista ka dati, wasak-wasak yung pantalon, parang hindi siya tapos tatayo ka, magbabasa ka ng Bible verse. Di ba? Parang pangit, di ba? Ayun, isang encouragement, hindi siya kasi totoo yung sinasabi mo. Tandaan natin, mas maganda nagiging totoo yung tao sa'yo. Amen. Mas maganda yung nakokorek tayo. Ang sabi doon? Yung, Correction. may construct. Tawag ito, yung parang kinokorek ka ng Constructive criticism. constructive. Kasama sa mga Criticism. sobrang nagiging totoo mo, naging masama ka rin. Ops, mali. Iba na yan. Baka nakailang ka na ng buhay ng ibang tao. Hindi namuhugutan. Hindi, may mga mapapasilan tayo. Mamaya na yan actually, nandito yan Nandito yan. Relax ka lang, relax. Yan. Relax lang Ang sabi, yung kabo Kuya, pinipigilan. Sabi diyan, it is not just being nice or telling people what they want to hear. Hindi lang okay na sabihin natin yung gusto nilang marinig. Ang ganda mo ngayon, ganda ng buhok mo, Ate Mabila. Saan ka nagpa-ribbon? Di ba? Tapat sabihin din na, Ate Mabila, yung yung tea, pagkagawain na medyo, natin, ganun, di ba? Sa ganda yung ganun, sabihin natin na maayos. In a proper way. Pero okay lang yung sabi ng pastor may naman yan. Sinasabi ko lang yung mga bagay-bagay. Ayun. True encouragement is honest and sincere. It commends those who serve well. Kumbaga tayo ayusin natin sarili natin. Amen. Kasi nasasabihan tayo Amen. Siguro dun sa bahay mo, prinsesa ka o prinsipe ka. Dito, mag-ayos ka. Kasi nga, nakikita ng iba yung mo. Yung kung anong meron ka. Sa pag-uugali, sa kilos mo dapat maging formal ka. At padadala mo yan sa bahay. Mas maganda yung ganun. Na may nagsasabi sa akin, nakokorek tayo. Minsan kasi hindi na tayo nakokorek. Masyado na tayong, sabi kanina, self-righteous tatawag. Masyado na tayong tama sa lahat ng bagay. Mas maganda yung nakokorek tayo. Sabi dito, and then also urge those who are struggling in their walk with the Lord. Kumbaga, may mga struggle ka sa paglakad mo bilang nakokorek ka. Sa pananalita mo, bro, yung pananalita mo, kanina, narinig ko, iniba mo lang yung PI, pero pusang gala sinabi mo. Ganun din yun. Di ba? Mas maganda ganun. Di ba may mga ganun na iniiba lang yung pero kasi nasanay ka ng magsalita ng mura dati, pero kinorek ka ng kapatid na parang iniiba mo na siya. Pusang gala. Di ba? Pero yun na rin yung ibig sabihin nun. Nagkakasala ka na rin. Nakokorek tayo. Yun. Sa paglakad na, nagiging maayos tayo. Ano yan? Strive to be one. Kaya, in-encourage ko kayo na maging isa kayo. Nagamitin ng Lord sa bagay na yun. Sa Tagalog, pinapunta ko siya dyan para malaman nyo ang kalagayan namin. Nang lumakas naman ang loob ninyo. In-encourage, ginamit si Tikikos na may encourage sa mga taga-Colossian at Galatian. Colossian at Ephesians. Siya mismo. Siya yung pinaka-representative. At kasama niyo nun si Onesimus. Si Onesimus naman yung kwento niya, kaya nagkaroon ng epistles to Philemon dahil siya yung tumakas na slave ni Philemon. Na binibigyan niya ng parang siya yung si Paul na yung nagtayo na ako na yung kasabi sa'yo na okay na yung taong yan. Kung tumakas man siya, pagbigyan mo na makabalik siya at nakakilala na siya sa Panginoong Jesus.
Nung panahon nila, kapag tumakas ka sa iyong amo, lalagyan ng ano rito, panda. Nang sinusunog yung ano, may ginagano sa noo. Yung parang sa Kaya yung pinaparusa. Huwag mo nang ganun gawin kay ano, kay Nusinus, parang ganun. Based din sa panahon nila. Sa atin, pag tumakas ka ngayon, anong mangyayari? Wala lang, di ba? Wala si Pastor Roger. May ano raw, may susunduin. Nandiyan, no? Ayan. Praise God, Pastor, nandiyan ka na. 3 months ka namin hintay. Months lang. Tuinap lang. Tuwinap lang. Tawad pa, ha? Sige. Okay. Balik tayo rito. Pangatlo. The members who confront, ito yung sinasabi mo, Ate Pa. The members who confronts without indulging gossip. May mga taong magaling magsalita na hindi niya na pinagsasabi sa iba. Kasi may mga tao na kaya lang nakikinig kasi nga gusto niyang malaman yung ano. At least may panlaban ako pag nagkamali itong tao sa akin. Di ba ganun? Tandaan natin yan. Kapag yung taong ganun, kaya pinagkakatiwalaan, hindi pa nasa church pagkakatiwalaan niyo na lahat ng ano, i-open niyo na lahat. Although isa sa mga likod ng Diyos, lalo yung mga leaders na tumatayo rito, our life will be an open book. Pero huwag niyo yung detalye. Kapag nag-testimony ka rito, nagkasala ka, nagkaroon ka ng ginawang immorality, nung dati, nung hindi pa talaga nagko-commit sa Lord, si kapatid, ano ka yan, ganyan, may ginawa kami, tinitayin mo pa. Nagpunta kami sa ganito, sa hotel, dyan sa Sulaman niya, mag-50 yata man lang. 10 oras. Tinitayin mo pa. Di ba na yun? Masyado na ano yun. Hanggat maaari pa nag-testimony kayo rito, ano nyo lang, maayos nyo lang na hindi magagamit sa inyo. Our life is an open book, pero mag-ingat tayo sa lalo sa mga bago, nasasabihan ng mga sinasabi, mga sikreto na dapat natin ilabas. Kasi, pag hindi mo nilabas siya, baka sa lumabas. So hirap yun. Hindi, may mga masasabihan tayo. Parang shoulder to cry on, o mapaghingahan ng ating mga problema. Kailangan may pagkakatiwalaan tayo. Maaari yung mga pastor, maaari yung mga elders, o maaari yung mga mas malapit sa'yo, na mapagkakatiwalaan nyo. Na, sige, pag sinabi sa inyo na, tayong dalawa lang makakapag, inunahan kayo ng ganun, huwag nyo na sabihin. Kasi sigurado sabihin nyo yun. Tandaan nyo na, huwag ka mag-alala, Brad, tayong dalawa makakalam. Huwag nyo na sabihin. Kasi, inunahan na kayo. Kumbaga, sa psychology, ganun kasi. Kapag sasabihin na yun. Ganun din, dapat maging matalino tayo. Ito yung verse. Sabi sa Galatians chapter 6, 1 and 2, Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit, ikaw, na talaga nananahan sa iyong banal na Espiritu, should restore that person gently. Maayos. Dapat maayos, hindi yung ikaw kasi, sinabi ko na sa iyo na huwag mong gawin yan. Pumatol ka pa. May asawa pa. Hindi ganun tayo paano maayos. Paano natin nasasabihin na maayos, pag-isipan natin. Ang pinaka-importante bago tayo mag-counseling, mag-pray. Tandaan natin yan. But watch yourself. Sabi dito, ayan, binibigyan tayo ng warning. But watch yourselves or you also may be tempted. Kaya hindi natin pinapalulutan sa nabi ng mga pastor. Once na yung babae may problema, dapat babae rin mag-counsel dyan, yung mataas yung pananampalataya. Pwede ka rin doon bilang pastor, makikinig ka lang. Kasi yung temptation, o kaya pwede kang mag-counsel, may kasama ka. Tandaan natin yun, hindi pwede one-on-one. Hanggat maaari. Kung pastor man, lalaki, babae, lalaki yung pastor, babae yung bibigyan ng payo, dapat may isa na makikinig. Huwag kayong dalawa lang. Kasi sabi dyan, but watch yourselves or you be also be tempted. Tandaan natin yan, marami na ang na-tempt talaga, kahit mga pastor pa yan, kahit bishop pa yan. Talagang bumabaksak pagdating sa immorality. Carry each other burdens, ito yung pinaka-verse, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Kumbaga, pag ginawa mo yun, ikaw bilang isang maayos na may pag-usap, maayos kang magpayo, maayos kang sinabi mo anong dapat gawin, na ginagamit ka ni Lord para sa bagay na yung kapatid mo is mawala doon sa pagkakasala, you are fulfilling the law of Christ. Tagalog, ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman matukso, tulungan ninyo isa't isa sa mga problema.
At sa ganitong para matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen? Ayan ha. Ayan, ito na yung sinabi mo na ano. Kaya kailangan bilang isang kapatid, huwag na tayong mangako na wala na tayong sasabihan. Kasi sinabi ko nga sa inyo, pag nangako yung kapatid nyo na wala kayong sasabihan, huwag pinasabihan. Kasi mahirap yan. Darating yung time. Maraming ganyan, hindi lang dito sa mga church na mga pinagalingan ko rin. Kasi pangatlong church ko na to. Doon ako unang lumago sa JLGM, pangalawa, ilang ano lang sa Elijah, nagkasama kami ni Ate Teresa at pangatlo dito. Nakita ko siya, parang paulit-ulit lang yung senaryo. Nakita ko na yan, kumbaga hindi na bago sa paningin ko yung mga nangyayari. Kung ano man yung nakita ko dito, sa akin na lang yun. Kung may papagsasabihan mo ako, mabibigyan ko ng payo. Dalawa lang kami. Ayun lang. Sabi diyan, the members who approach without indulging gossip. Sa 1 Corinthians, ito pa yung verse. For what have I to do with judging those also with our outside? Ito yung sinasabi ko kanina, na kapag nasa labas, wala tayong ano ron, hindi tayo pwede gumatol. Pero pag nasa loob na ng church, you're a part of the body of Christ. May karapatan po ang church na hatulan ka, na pagsabihan ka, as a members, lalo naging worker ka na ng church. Lalo, ano ka na, talagang may katungkulan ka na, sabihin natin deacons ka na. Or mga awit, may ginagawa pang hindi maganda, di nakakalugod sa paningin ng Diyos. At higit sa lahat, siyempre sa tao na nakikita mismo. May karapatan po ang pastor na pagsabihan kayo. Sabi diyan, do not judge those who are do you not judge? You are inside. So, pagtatanong dito do you not judge those who are inside? But those who are outside, God judges. Yung nasa labas, sino na bahala? Nasa labas na sila Nasa labas na sila. Wala sila rito sa church. Therefore, put away yourselves the evil person. Tanggalin niyo yung taong nakakasama. Sa Tagalog, maganda yung Tagalog ito. Natapwat sa nangasa labas ay Diyos ang mahatol, alisin niya ninyo sa inyo ang masamang tao. Yan. May karapatan ng church na i-excommunicate ka. Sa Katolikan yung tawag excommunicated. Or, lalayain ka na. Bahala ka na kasi pati ka sa ulo mo Pasaway ka. Sinabing wag mong kainin, kinain mo pa rin. Yung mag-pray muna. Hindi naman. Yung mga matitinding kasalanan, yung mga normal lang na maliliit na kasalanan, pwede pa yan mapatawad. Pwede pa yan. Nagsinungaling ka, normal na kahit sino sa atin nakapagsinungaling, walang rito, walang hindi nakapagsinungaling dito. Isa nagagawa pa rin talaga natin. Pero hanggat maaari, tigilan na natin. Sapagat anong nasa akin, humatol nasa labas. Hindi ba kayo magsisakot ng nasa loob? Kaya tayo, bilang isang part ng member dito sa church na to, ini-encourage kayo na magpasakop kayo. At the more na nagpapasakop kayo, the more kayo be-bless. Ay niwala ako dyan. Submission is ay pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagsubmit ako sa Panginoon. Marami akong mga bagay na ginagawa dati. Nung time na nag-commit ako sa ministry, nagsubmit ako. Hindi ko tinitingnan kung ano man yung kalagayan ng pastor, ng leader na meron ako dati. Nagsimula ako sa music team. Nagtagano ako niyan. Kahit minsan na, ganun nga, may mga katulad rin natin, Mariam, na talagang mataas yung boses, malakas. Na kasi, syempre tayo, ayaw natin nasisigawan. Pero talagang kailangan mong, kailangan kang magpigil. At mamaya, sasabihin natin yan kung anong klaseng tao yan. Ay, anong klaseng church member yan. Yan. May karapatan ng church daw para matol. So number 4, ito maganda to. Si Ate Mariam na naman to. The member who prays. Yan. Kapag may nangungulit sa inyo, anong prayer request, magsabi kayo. Wala ba kayong pinag-pray? Wala ba kayong mga bagay na Ayan. Napakalaking bagay po. Sabi nga ni Samuel, nung time na si Saul, kasi nga si Saul paulit-ulit nagkakamali Pero sabi niya, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray unto you. Pray for you. Sabi niya, pwede niyo exhort to sa prayer meeting. Napaganda nito. Na ako'y nagkakasala kung hindi kita ipag-pray. Nagkakasala pala tayo bilang mga lingkod ng Diyos, lalo yung matatagalan sa pananampalataya. Kapag hindi niya pinag-pray, lalo yung partner, dapat pinag-pray natin yan, patuloy. Tapos yung mga members, yung mga leaders dito, pinag-pray natin bawat members. Kasi pag hindi niya pinag-pray yan, hindi niya kasama sa inyong devotion, na kapag nag-pray kayo, pero personal lang,
Sabi ni Saul, ay ni Samuel, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray to you or for you. Tagalog, hindi ako titigil na mananalangin sa Panginoon para sa inyo dahil kung magkakaganon, magkakasala ako sa Panginoon. Ayan. Sabi diyan, we have responsibility to pray for each other. The best church members are devoted to prayer. Pinaka-the best pala sa isang church member, yung devoted ka sa pananalangin. Ang laking bagay. May mga tao talaga na, yun na nga, sinasabi ko kanina, na isang-isa na lang, wala nakakusap sa kanya. Ako kagabi hapon, is na sobrang nakita ko yung pagkilos ng Diyos. Doon sa katrabaho. Hindi ko naman siya katrabaho, siya yung nag-maintenance ng printer namin doon sa office. Nagkaroon siya ng sa puso, yung bulb. Nagkakaproblema yung bulb niya. Nakalimutan ko yung pinatawag sa sakit niya. Which is naging sakit din nung dati yung katrabaho na namatay. Nung una, baliwala lang, nung nagpa-check up lang siya, accidentally, nalaman niya yung sakit niya na may problema pala sa puso. Yan, dito sa may Riyadh Care. Tapos, mula rin nung nalaman niya yung sakit niya, hindi na siya makatulog. Grabe, no? Nauwi sa Soviet. Kaya, Brad, ikaw, sarili mo nakalaban mo ngayon. Kasi nga, talagang pag hindi mo tinigilan niya, magagaya ka sa katrabaho ko na ganun din, stress din. Talagang namatay siya. Isang beses lang, di na naulit. Kumbaga, isang lang, na kagad siya. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, may ka ba? May gagawin ko sa Friday. Nakalimutan ko lang siyang ngayon eh. Sabi ko nga sana na kanina. So nga lang, dahil na ako ng service, pagkasundo, na i-encourage ko na lang siya baka next week makatin siya dito. Nakita ko sa mukha niya na walang nag-alok sa kanya mag-church. Ako pala yung kauna-unahan. Kaya sabi ko, nawa. Kasi hindi ko pa siya ganun kalubos kilala, pero yung in-invite ko sa church, biglang nag-iba yung mukha niya, parang nagulat siya. Discerning ako na kailangan niya talaga ng prayer. Kasi mas maganda marami nagpe-pray sa'yo. Kasi yung sinabi ko eh. Kaya bilang isang lingkod din, kaya maging mahinaw, tapos pagkakalitan natin maayos. Kasi hindi mo may encourage yung Hoy, ating ka! Church! Ating ka! Kailangan mahinaw. Sabi mo rin yung... Pag kayo na lang, bawabi na lang kaya. Pag kayo... Members who praise. Number 5. The members who serves. Ito, yung mga naglilingkod. Sino ba yung mga naglilingkod dito? Tapos yung ako yung kamay yung mga naglilingkod na. 50% na. Si Tata gusto niyong itaas pero parang, ayun, itaas. Praise God, di ba? Kalahati ng church ito naglilingkod na. Eh yung hindi pa naglilingkod, maglingkod na rin kayo. Napakasarap. Napakasarap na maglilingkod sa Diyos. Yung ginagawa mo yung bagay na ikalulugod ng Diyos. Na pag uwi mo sa bahay, may kapayapaan yung isip mo. Minsan nga ako, sabi ko sa sarili ko, ba't ko ba ginagawa ito? Hindi ko nakilala sarili ko minsan eh. Pero ayan nga, baka maging emotional tayo. Ephesians chapter 4 verse 12. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Edifying meaning, ito, sinulat yan, edifying. Iba po ang meaning ng edifying sa Bible at sa labas ha. Edifying sa labas, sabi sa dictionary, sa buwan nilagay yan. Educate or instruct or improve. Pero sa church, pag sinabing edifying is to build up, construct, or establish. Sa Tagalog, mapagtibay o pagtibayin. Iba po yung edifying of the body of yung meaning ko. Kaya kapag isa ka sa mga naging member na ng church, ikaw na yung nagpapa-edify. Nagpapatatag sa iglesia. Kaya pag dumating ka, praise God, ganyan si Kyogi. Hindi mahirapan si pastor na may music team. May tagaluto si pastor. Kapag gabi ni pastor, makakain na lang. Pastor, nandiyan yung pagkain mo. Di ba? Praise God. O di ba? Praise God, ganyan si Ate Joy. O di ba? Mga tagaluto lang muna. Praise God, nandiyan na si Tatay Fred, may magsusundo na sa ibang kapatid. O di ba? Yung malalayo, yung labas ng alos, lalaki. Kaya tinanong si ate, isang kabate,
pala may problema pala sa nila. Hindi pala pwedeng sundin siya ng direkta. Kailangan sa bus, pagkalabas, sa ano. Yun. Kumbaga, may tinatawag na may bilang ka. Alam niyo yung word na yun? May bilang. Sino nakakintindi nun? Kasi salitang yata yun, Ayun, may halaga, may bilang. Kapag nandiyan ka, may bilang ka. Yes, nandiyan si Ate Mapil, may mag-backup sa akin. Nakahinga na maluwag si Kuya dyan. Di ba? Kasi hindi na siya magtataas, hindi na siya magsisiprano. Kasi may babae. Nakakaubos ng boses yun. Di ba? May gaganon. Laking bagay, di ba? May halaga ka. Andiyan si Kuya Ryan, may mag-aayos. Si Kuya Jo Marie, si electrical, plumbing. Yung mga skill natin, nagagamit natin. Kung ano man yung skill mo, nagluluto kang Ate Anjanette. Bang masarap pa yata magluto taga-Pangasinan. Ilocana. O, di ba? Si Ate Rowena. Baka, masarap yung question niya kanina nung sabi mo, bunong agad kanina, itake. Sabi pa, bunong agad si kanyan niya, nalalakin, bumubog sa kanya, sa bata. Yan. Okay na kayo nun? Okay na. Praise God. Purihin ng Diyos, sabi ni Pastor. Ano ka pagka si Pastor medyo nawawala? Purihin ng Diyos para makabalik. Kasi nadi-distract. Ayan. Tagalog. Basta sa Tagalog. Sabi diyan, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikitatibay ng katawan ni Kristo. Di pa yung isa ka sa mga haligi na rito. Isa ka na sa mga talagang mapagkakatiwalaan. Kumbaga, pag dumarating ka, hindi sila nabibwisit. Parang, pinagyan na ba siya? Pumunta pa. Pumunta. Kumbaga parang yung na-encourage sa bawat isa. Ay, buti naman dyan si Ate Maria. Praise God. Kasi kung wala ako, nagsasabay dito. Hindi niya, malinis siya, no? O, sige. Galat kayo ngayon. Pag may nakahiga dito, di nakawalis niya. Nalala ko dati, yung mga minatutulog dito. Pinawalis Praise God sa buhay natin, Maria. Ito na yung panlima, di ba? Ito na yung pang-anim, matapos na tayo. Isang oras na ba? The members who show patience. Ito pinakamalaga sa lahat. Patience. Kailangan napapagpasensya tayo. Sabi nga, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Tandaan natin yan. Bilang isang lingkod ng Diyos, hindi ka mahasa ng mga tagalabas. Kahit sabihin mong nag-aaral ka ng mga kung ano-ano doon, hindi ka mahasa ng pagiging buhay Kristiyano. Ang ahasa sa'yo, kapwa mo Kristiyano. Kapwa mo mananampalataya. Tandaan natin yan. Patience. Sabi, patience is a vitally important both for the individual believers and the congregation as a whole. After all, the Christian life is in sprint. Hindi lang daw isang sprint o marathon. Hindi lang isang sprint, it's a marathon ang buhay Kristiyano. Our walk with the Lord is a process and we won't noticeably grow overnight. Hindi tayo mag-grow overnight. Kaya bilang isang na hindi naiintindihan yung salita ng Diyos, pagpasensyahan natin. Bilang mga lalo sa mga nagtuturo, hindi mabanggit yung yung S, minsan sablay sa yung mga F, mga ganun. Yung ang laking bagay nun, siyempre ka. Pagpasensyahan natin yun. Hindi natututo. Pagpasensyahan natin. Hindi nakikinig minsan. Pagpasensyahan natin kasi napakalaking bagay sa mga... Ito nga yung gusto kong ministry. The member will show patience. Kasi talagang ako bilang isang talaga, normal na tao dati, hindi lang talaga pasensya ko. Madali ako mapikon, madali ako magalit. Kaya bilang kaya si Kuya Richard, ganyan din yan. Kaya praise God sa buhay natin. Ito yung ministry mo, the member who show patience. Sa inyo. Kasi may alam po si Kuya Richard sabi niya naman, open siya, na talagang mainitin yung ulo niya, yung minsan talagang hindi niya ako control emotion. Sabi nga, all this means we have to learn to endure with each other. Pagpasensya natin. And other weaknesses and shortcomings, we have to learn to forgive without holding grudges.
Pag tayo po raw ay nagpapatawad sa kapatid, dapat di na tayo di natin inaalala, kalimutan na agad natin, nagkamali siya. Binasabi niya sa'yo na mabilis yung bibig niya. May mga ganun kasi tao na talagang hindi na kontrol yung salita. Ay, binabago yan ni Lord, araw-araw yan. Kaya kung binasabi man na hindi maganda yung kapatid, pagpasensya natin kasi dating yung time na babaguhin siya ni Lord. Hindi yan overnight, mababago ka agad. May mga shortcomings yan. Nung nakilala mo tayo dito bilang isang magkakapatid, hindi natin kilala isa, pero on the process kami ni Kyogi, para na kaming tagal na namin magtropa, kung magkapatid. Kasi tropa dati, parang ganun yung word. Pero, para na kami sa dyan. Iba na yung namin. Talagang magkakapatid na talaga sa panahon tayo. Hindi kami ganun magkakilala dati, pero dahil nga may kami, nag-grow yung relationship na nandito ka palagi. Hindi overnight mababago ang tao. Kasi may masisita sa'yo, may makikita sa'yo mga mali. Man, all this means we have to learn to endure with each other weaknesses and shortcomings. Sabi dito sa isa pa, magiliw na nagtitiis sa mga kahinaan ng mga kapatid at hindi sinasamantala. Pag may weakness yung kapatid na talagang madaling mapol, huwag samantalahin. Kasi may mga kapatid din kasi, kaya nga, hanggat maaari, pagbawalan natin yung lalaki, babae, na mag-counseling. Kasi nga, ang laking bagay na naiiwasan natin niya na talagang mani yung babae. Lalo kung weakness siya talaga, dali siya mapol or something na kailangan niya ng shoulder to cry on, tapos ikaw yung nalagitan. Tapos hanggang nahulog na. Ayan, alam niyang walang perfecto iglesia o church. Tandaan niyo po, mga kapatid, wala pong perfecto iglesia. Tandaan natin yan. Kung meron man, nung dumating ka, hindi na siya perfecto. Dumating ka na eh. Yun, hindi na siya perfect. May perfect iglesia. Nung dumating ka, wala na, hindi na perfecto. Kaya tandaan natin yan. Ito, patapos tayo. May natutunan po ba tayo? May nakukuha tayo. The Christian life is not about finding safety and comfort. Bilang mga lingkod ng Diyos, di dapat tayo naghahanap ng safety o comfort dito sa iglesia. Ang dapat hinahanap natin na tayo makatulong, tayo mapaglingkuran natin ng Diyos, ang Panginoon. Church sa hospital, not country clubs. Churches without the broken are broken churches. Tandaan niyo kung wala kayo tulad ni Tata, ng mga kapatid na talagang dati may pinagdaanan na malalim, Ate Mabel, tingnan niyo, si Ate Mabel, yung mama niya, nakaburol. Hanggang ngayon Ate Mabel, no? Okay na. Ay, na-cremate na. Pero last Friday, tumayo siya rito. Pangalawang araw, pangatlo, yung mama ng Pero inuna niya pa rin si Lord. May mga kapatid na once na nagkaroon ng problema, wala na. Pero siya, tumayo pa rito at kumanta pa ng solo. With pang birit, pero tayo. Parang diva pa. Kumano pa may kamay. Ayun, di ba? Inuna niya si Lord. Samantala yung mama niya nakaguro that time. Ganun po tayo. Without the broken, churches without the broken are broken churches. Kung walang mga tao broken. Kaya tayo, inaayos tayo din ni Lord. Lahat tayo, may mga shortcomings, may mga weaknesses. Inaayos po tayo ni Lord. Tapos tayo, I want to be a part of a church. Ito sa akin na lang to. Where broken people are welcome. Ayoko sa church na perfect people. Hanggat pare, mas gusto ko yung tao na talaga, kasi lumanikita yung pagiging totoo ng tao. Kasi sino yung mga perfecto, yung mga masabi natin may yaman, na parang self-righteous sila, na dahil tutulong sila, dahil may pera sila, gano'n. Dito, nakikita ko rito, na kailangan ka rito, kailangan na ako. Kailangan natin isa't isa. At sabi dito, sa verse, conclusion na. Pray that you will build up the church as faithful and patient members who attend, encourage, confront, pray, and serve. Tandaan natin yan. Isa ka doon. Si Ate Tin, si Ate nandito na nakatira, isa na kayo sa magiging member ng Ay, hindi natin mga minis na pagkakalap sa inyo. Si Ate Rowena, lapit. Binili ako, 50 hakbang lang yata. 50 hakbang, wala may bilangin natin. Joke. Ayun. Sabi sa Galatians 6:2, ito yung pinaka-memory verse na ko ngayon, is carry each other burdens. Tandaan natin. In this way, you will fulfill the law of Christ. Kanina binanggit na yan. Kaya sabi ko minsan, hindi ko nakilala ang sarili ko, ba't nagmamalasakit ako? Bakit si Tatay Fred, kahit madaling araw yung kapatid nag-request sa kanya, sinusundo niya? Kilala niyo pa ba sarili niyo? Na hindi mo naman ginagawa dati yan.
Di ba? Ginagawa natin yung bagay na di naman natin ginagawa dati. Pinaglulutuan mo yung maraming tao, samantalay ka mag-isa ka lang sa kusina. May mga ganung sitwasyon. Nagsusundo ka, lalayo. Hindi pa nagbibigyan ng sila si pastor. Pero praise God, provided lahat, di ba? Provided lahat. Pino-provide the Lord. Kaya Pastor Roger? Amen. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love. Bakit ba? Ang nga pala, no? May tanong. Bakit gano'n na tayo? Ba't nagkakaroon na tayo ng malasakit sa isa't isa? Bakit natin ginagawa yung bagay na hindi naman natin ginagawa dati? Bakit pinamahal mo yung kapatid kahit hindi siya karapat dapat mahalin? Ayun, dahil sa verse na yan, tandaan natin may isang taong namatay para sa'yo. Nung time na makasalanan ka pa lang, may taong namatay para sa'yo. Sa'yo, Ate Rowena, Ate Angeline. At siya is Kristo. Christ died for us. But God demonstrates His own love towards us. In that while we are still sinners, nung time na makasalanan ka pa lang, tayong lahat, may namatay na tao para sa atin. Kaya kung magmamalasa tayo, ginagawa natin yung ginagawa niya, nagiging kaysa tayo ng Panginoon. Yun lang po. Tandaan natin, church sa family. Ayan, at matalim sa isip niya. Bawat isa. Pray tayo. Okay, tayo punta mo yun lahat. Manalangin. Lord, salamat Lord God sa kabutihan mo, Diyos. Salamat Lord God dahil alam ko Lord, may ginawa ka Lord sa buhay ng bawat isa, especially Lord sa mga kapatid namin na bagong dalo, Diyos. Alam ko Lord na kumikilos ka sa buhay nila sa mga sandalang ito at naunawaan nila ng maayos at payak, simple Lord, yung mga nabanggit ngayong umaga. Salamat Lord God dahil ginabayan yung bawat isa at walang may distraction pero Lord, kayo pa rin yung nagtagumpay at naging successful at victorious Panginoon ng umagang ito na maihayag ang iyong mensahe Panginoon na nais mong pahayag sa iglesia ito Panginoon sa bawat isa. Thank you Lord God at I pray Panginoon na lahat nga po Lord ay maging yung 6 types Panginoon na members ay makita sa bawat isa Panginoon. Glory to glory Panginoon. Araw-araw baguhin niyo po kami. Kumbaba po kaming lumalapit sa iyo Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord God. Salamat. Salamat. Ito po ang aming samudalangin namin. Salamat sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kaya Maria, sakto lang. Sakto. 12:20 kanina yung Isang oras lang. sa exhortation na pangunahan po ni Kuya Daniel. Pwede dyan. Isa, makuha ko. Ang alin? Dating naman. Masaya po ba tayo? Amen. We're on the giving. Diba? Talagang sa pagbibigay sa Panginoon. Though it's not really pagbibigay, returning back. Diba? At pagka tayo magbibigay sa Panginoon, of course, bibigay po tayo sa ating iglesia, sa church. Ayan. Amen. So ito po, madalas po natin narinig ito sa Malakaya 3:10. Yung binabanggit naman dito yung talagang pagbibigay at ikapo. Ay yung dalhin ninyo ng buong buo ang yung mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung di ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Ang gusto ko po rito yung word na subukin. Subukin ninyo ang Panginoon. At tunay nga, ang Panginoon, kahit di mo subukin or lalo na pagka sinubok mo, continuous ang pagpapala niya sa atin. At tulad ng mga nabanggit ko nga na talaga,
mula nang nabuhay tayo hanggang ngayon, ilang milyon na ba yung pagpapala na binigay niya sa atin? Milyon? There are a lot of things. Countless talaga. Kaya yung pagbabalik sa Kanya, through the church niya, dahil alam naman natin, talaga nandito tayo sa Saudi Arabia, nandito yung as of the present nga, lahat nagtataas, di ba? So, kumbaga sa ano, when we are returning back the favor from God, we help our church also. And tunay nga nakikita naman natin na kung paano ginagamit ng Panginoon ang ating iglesia. At gusto ko rin pong banggitin dito yung yung nakasulat written in the 2 Corinthians 9-7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and the Lord looking to your heart. Pag tayo nagbibigay, He is looking into your heart also. So, napakaganda po nito. At isa pa nga pong gusto ko pang banggitin, kung tayo nagbibigay sa Panginoon, o sabihin natin, nagbabalik, the word giving, kung tayo nagbibigay sa Panginoon, mas lalo sa mga mas nangangailangan. Huwag natin silang kalimutan. Kung tayo talagang, andun yung paghanap sa church, talagang ano ko dyan. Pero, yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, sabihin na natin mga relatives, o mga kakilala na alam mo, nangangailangan, if you have a chance, give them. Mas lalong mapopulfill ang iyong puso. At nakasulat nga rito, gusto ko lang Psalms 41, 1-10. Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth. He will not deliver him to the will of his enemies. So, ang pagbibigay po natin, hindi lang po sa Panginoon, sa ating church. Ano yun din natin yung mga masigit na lalo na yung mga family members natin. If we have kung meron naman tayo, para mas more fulfilling, di ba? So, yun lang po ang gusto ko po na you give back to the Lord, you give back to the church, meaning you give to the church, and you give to those who are in need. The Lord will bless us. Lord, thank you, Lord, sa blessing na binigay mo, Lord. Bawat isa, na tunay nga, Panginoon, na kami may chance na makapagbigay, Panginoon, makapagbalik ng pagpapala. Salamat po, Panginoon. Special number. Hindi, pag-i-close mo na. Special number lang. Tunay nga, pagka naisip ko yung giving, talagang kasi dito lang talaga sa Saudi Arabia, sa church, dito lang ako talaga mas nakarinig ng ng salita ng Diyos. Kaya andun yung ko rin na siyempre sa church, o lalo na sa mga bumubuo ng church, yung na salamat kasi talaga nakakuha tayo ng tamang gabay. Amen. At much more, at talagang lagi ko naiisip talaga yung kamag-anak ko who are less in life. Kaya sabi nga mas fulfilling pag nakakapagbigay ka rin sa mga masigit na nangangailangan. Amen. So Lord, salamat po. Tayo po ito ba yun?
Lord, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa mga pagkakataon na kami makapagbalik sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon. Bilang Panginoon sa aming church. Kaya hindi puro sa mga masigit ang Yes, God. tunay nga kami, Panginoon, ay nagpala mo, Panginoon. Amen. Dahil, much more na makapagbigay kami, hindi kami naghihintay na mabigyan, Panginoon. Tunay ang blessings mo, Panginoon, ay hindi nagmamahal, Panginoon. Amen. Maging karapat dapat nawa kami palagi, Panginoon, sa mga blessings na binigay. Amen. Yes, God. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord. Alam po na, Panginoon, you know what's in our heart, Lord, to give back to you, even a small way, whatever simple way we can do, Lord, to give back to you. Dahil tunay, Panginoon, ikaw ay tapat palagi, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Maging tapat lang kami sa iyo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa mga pagpapalang ito, Panginoon. Nawa po, Lord, mas yamanin ito, Panginoon. Ibalik niyo po ito, Panginoon, sa mga nagbigay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pagpapala sa buhay nila, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, aming church, Panginoon, ay mas lumago pa, Panginoon. Amen. Matulungan, Panginoon, ang mga dapat matulungan, Panginoon, at may bahagi, Panginoon, ang iyong salita, Lord. Yes, yes. Salamat po palagi, Panginoon, sa iyong mga pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord, Amen. na andang magpagamit sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, to you alone, all the glory, all the honor, all the praise and thanks. In Jesus' name, amen. Sa oras na lang. Yes, are we blessed? Ngayon naman po, ang pagbibigay natin ng pagpapasalamat kay Lord. Kung gaano natin kayang ipagyabang si Lord sa ating buhay. Siyempre, ito po yung time ng testimony. Ano po? Kasi po, I want to remind us, kasama po ako, no, na minsan po kasi wala tayong testimony dito, no. Sa Bible study na ina-attendan ko before, doon po namin nararanasan yung thanksgiving and prayer request. Yung kung paano kumilos si Lord sa buhay natin, doon natin ipagpapasalamat. Since wala po akong naa-attenan, dito ko lang po ulit magagawa yung magpasalamat kung paano natin kayang ipagyabang si Lord sa ating buhay. Amen. Ngayon, sino po ang kauna-unahang kayang ipagyabang si Lord sa kanyang buhay sa loob ng isang linggo na lumipas? Kaya ba natin ipagpasalamat si Lord? Amen. Yes. Sabay pala. Dalawang buwan yata. December 3, nung na-invite namin papuntang Pilipinas ni Oscar. Nagkaroon ng aberya. Tinawag pa ako sa mama para ayusin yung sira ng makina. Pagkatapos, matapos yun, pumunta ako ng hospital kasi sinama ko na yung yung nakabili ng kotse ni Oscar. Thank you for watching, Norma. Sabi ko sa kanya, Tron, ano na lang maghatid sa amin dalawa ni Oscar pupunta sa airport. So iniwan ko yung sasakyan dun sa Alyamama, upa niya. At sinakay ko yung bagahe ko dun sa kay Tron. Pagdating ng ospital, kausapin mo yung yung billing department problema. So na yun, konting oras na lang at like na namin eh. Kung pakiusap namin hanggang lahat ng Saudi na namamahala doon sa billing department, nakausap namin at tinawagan ko yung aming personal manager para kausapin sila. At mabuti naman, konting oras na lang, pumayag na yung opisyal
yung ospital para labas na kayo. So, nauna kami. sila Pastor Joel, kasama yung bagahe ni Oscar. Sumunod na sa amin. So, nauna kami. Si Keron, dumaan sa Pahad. Diretso. Pagdating doon sa ang iniisip ko, yung ATM ni Oscar, mai-withdraw doon sa office ng SNB sa King Khalid Airport. Yung pala, ATM lang pupuntahan namin nung tigatulak ng wheelchair. Sir, hindi yan pupunta namin. Sige, uwi na, punta na tayo sa counter. Pagdating sa counter, sarado na. Magsasara na. Hindi kami tinanggap nung isang counter kasi travel order, hindi passport, nawawala yung passport niya So, tinuro kami doon sa dulo. Pagdating sa dulo, ayaw na. Passport nyo, sa ibang araw na kayo lumipad. Ang swerte naman. God is good, very good. Naigawa ni Brother Danny na hindi pala siya hindi mapakali. Alam ni Danny na this oras na hindi kami makakatuloy kung halimbawa close counter na. So tinipan niya yung boarding pass namin. 2. Bahala na, sabi ni Brother Danny. Yung sa counter, ayaw na talaga pumayag. Sabi ko, ito may sakit, pangalan to, kaya namin makauwi ng Pilipinas. Pag niya to sa nagtipa niya, nakita niya, okay na, walang pibo, di galit sa amin pinatimbang na, yun, kinabitan na ng stab. At binigyan kami ng boarding pass. Yun, diretso na kami. Mabait yung tigatulak ko. Ako sa 100 lang. Dire-diretso na nagdang sa excuse me, hanggang makarating doon sa may pinto ng aeroplano. Hintay kami kasi yung wheelchair na doon, kasya lang sa aisles, yung special wheelchair. Sabi, praise Lord. Kasi imbis na hindi kami nakalipat kami. So, Ispanol, yung OWA, ayaw makialam. Kasi ang gusto ng OWA, sundin yung doktora na i-stretcher sa aeroplano. 6 na upuan, 36,000 real yun. Hanggang 37,000 real. So yung manager namin nakipag-usap sa Saudi na yung e-travel ay napirmahan ng doktor na pwedeng umupo si Oscar. So nag-usap yung Saudi at saka manager namin. Diretso na kami. Galit nga yung manager namin. Saan ka nagpupunta? Huwag ka pumunta sa OWA. Sabi mo gano'n. So, imbis na sundin ko siya, nag-decide pa rin ako pupunta sa OWA kasi si OWA ang magmamahala ng ni Oscar. So, sabi ng OWA, nasa lang kami, nasa malayo, obserbahan namin kayo hanggang makasakay ko ng aeroplano. Noon, hanggang Pilipinas, si OWA pa rin ang nandyan sa amin nag-guide. Pagdating naman sa Pilipinas, pasalamat ako. Pasyal dito, pasyal doon. Dami mga kamag-anak ko, yun, nakita ko lahat. Mga pinsan. Pagdating naman ng flight na, January 20, Webes pa lang, siguro 4 days pa lang. Naayos ko na yung aking SEC, OEC. Yung OEC to. Pag tipa akong gano'n sa bandang huli, wait a minute. Wait a minute, 1 oras na, wait a minute. Lang yun. Cancel. Ulit ako. Cancel.
Hanggang makarating ako ng January 20, di pa rin ako tapos. Sabi, decision ko na talaga, pupunta ako sa airlines, cancel ko yung flight, babayad ako para mag-relieve. Ano? Tapos? Banda muli, si Lord, talagang very, very good. Oh, natapos ko yung OEC, at saka yung e-travel, yung umaga na. Tapos nakapag-ayos pa ako ng mga bagay. Timbang pa. Oh, God is good. God is really, really good. Kaya, ito, medyo sabi niyo, mataba ng konti. Panay ang kain ko naman. Ito, praise the Lord. Ito lang po ang aking patutusin. Salamat po. Talagang si Lord is very, very good sa buhay ni Tatay Fred. Sino pa po ang biniles ng Panginoon, ang papatotoo? Wala na po ba yung galing sa Pilipinas na nagbakasyon? Pwede naman po. Oh, alam, kuya. Kuya Francis. Magpapasalamat din sa Panginoon dahil yun po, pagbakasyon ng 2 buwan. Bali, sakto lang yung dala ko pero binilis pa rin ni Lord at lahat naman po naging masaya. Yung issue nga sabi niya, pag nandito ko nakabakasyon, tumatama daw siya. Paano sa umaga pa lang, kakain na lang siya, hatid sa trabaho niya, lusunduin. Ayun, so, kumbaga, yung tigasin ako nung nasa Pilipinas, taga-sali, taga-sundo. Taga-subo sa kanya pagka, sinusubo ko kasi pag kumakain yun. Kaya siya yung breakfast on bed pa, gano'n. Gano'n ako pagka nakapakasyon. Lahat ng talagang ginagawa ko sa misis ko sa mga anak ko. Sabi nga nung misis ko yung mga anak ko pagka nakapakasyon, tipa-tipa daw. Kasi pag gising nila, may pagkain na sila. At pagka dating nila sa gabi, pagka galing sa trabaho, may pagkain sila. So, ganun po yung pagka nakapakasyon. At binisin pa ko ng pangadali yung nakakairim sa Pilipinas. So, ginawa ko, namasada ako. Namasada ako ng tricycle. Yan. Kumikita ko ng 600, 1,000, ganyan. Nagsimula pagkahatid ko sa miss ko ng alas 8, yun, diretso pasada na ako noon hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos sa alas 5, pag sinundo ko yung miss ko, alas 5 ng hapon. Habang sinusundo ko sa kanya, may sumasakay, diretso na kami hanggang alas 9 ng gabi. Ayun, na-enjoy ni Miss yung backride sa tricycle. So yung konduktor. Ayun po, ayun. Yun nga po, napakahirap talaga pag nakabakasyon. Talagang yung yung 600, parang isang ulaman lang eh. Ang mahal ng mga bilihin talaga nung Yun nga lang, dahil na si Lord, naging sobra-sobra pa yung naging dala ko, kahit sakto lang siya naging sobra. Sobra-sobra pa siya. Nautangan pa ako ng mga pamilya. Ganun talaga pagka OFW, akala nila million yung dala mo pagka nagbabakasyon ka. Yun po. Sa Diyos na po kapurihan po. Sige po. Ako naman po ang magpapasalamat. Gusto ko lang po malaman niya na nung una ako nagpasalamat kay Lord, nung unang umaten po ako. Nung nag-start po akong hindi magpapag-church noong August, tapos nakarating po ako dito ng November. So ngayon ko lang po ipagyayabang yung kabutihan ni Lord sa buhay namin po. Marami po akong gustong ipagpasalamat since nawala ako, hindi po ako nag-turning back or nag-backslide. Hindi pala ako nag-backslide. Nagpahinga lang po dahil nga po yung mga sitwasyon na nangyayari po sa bawat isa dahil hindi po tayo exempted. Na kahit po tayo ay Kristiyano na hindi po tayo exempted sa problema. Yun nga po mga Kristiyano yung tinitira ng problema. Amen. Kasi doon susubukan ni Lord kung gaano ka katatag. Kasi ako po yung nasa sitwasyon po ako na maraming problema na
dapat hindi na ako umaten, dapat sisihin ko si Lord dahil ganito yung ginawa sa akin. But hindi po yun nagpatingag sa akin. Pero nagpahinga po ako. Siguro gusto ko lang pong malaman kung saan po ako pupunta. Since marami po akong kakilala dahil matagal na nga po ako dito, pero hindi po ako kumontak ng mga tao. Sila po yung kumontak sa akin. Si Kuya Daniel po yung unang kumontak sa akin, kaya po ako nakarating dito. Pero pagkatapos noon, may kumontak uli sa akin. Pero hindi po, kasi sabi ko, dito ako. Dito po ako. At nagpapasalamat po ako dahil, alam niyo po yung kanta kanina na, una-una pala, ipagpapasalamat ko yung mga anak ko. Yung mga anak ko na, katulad nyo rin po ako. May anak po akong nag-aaral, no? Sabi ko nga po sa sarili ko, gusto ko lang po itong ibahagi sa inyo, no? Na sa sweldo ko po, hindi ko kayang pag-aralin yung mga anak ko. Kasi kung hindi ko sila kayang pag-aralin na magbabayad ako ng tuition fee mula elementary hanggang college. Last year lang po ako nakaranas ng expenses na mabigat. Yun po yung taon na binigyan ako ng magandang sahod sa trabaho. Pero sabi ko nga sa asawa ko kung ang gastusin ko sa mga anak ko, salamat po kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako binibless sa material na bagay. Binibless po ako ni Lord sa buhay ng aking mga anak. Kasi kung nagbabayad po ako ng matrikula sa mga anak ko, hindi ko po kaya yung isustain sa sweldo ko lang. Pero to God be the glory dahil yung dalawa ko pong anak, mula elementary hanggang college, hindi po ako nagbabayad ng matrikula. Ngayon lang po kasi graduating sila. Gagraduate po. Gusto ko pong ipagyabangan po, si Poji po kasi gagraduate siya bilang ECE Engineering. Si Apple po gagraduate siya bilang nursing. So to God be the glory kasi hindi ko po yun kayang pag-aralin kung galing lang din po sa sweldo ko. Salamat kasi yung wisdom na binigay ni Lord para sa aking mga anak, yun po yung blessing na natatanggap ko mula sa Kanya. Hindi po kami mayaman. Kung hindi po ako magtatrabaho, hindi po ako kakain. Yun po yung buhay namin. Kaya salamat dahil binigyan po ako ng Lord ng wisdom para sa aking mga anak na kahit maliit lang ang sahod ko dito, pero pinagkakasya ni Lord para sa aking mga anak. Kasi kung nagbabayad ako ng bahay, nagbabayad ako ng ganito, nagbabayad ako ng ganyan, totoo po hindi po kakayanin ang sahod ko. Pero for 12 years na nagtrabaho ako dito, 12 years po ako sa isang company, hindi po ako naging masaya sa sahod ko. Naging masaya lang ako dahil binigyan ako ng Panginoon ng mga anak na hindi ako binigyan ng problema. Yung asawa ko po walang bisyo. Meron po, nakapag-provide po ako ng 4 na tricycle, kaya, Kuya, pag uwi ko po ng Pilipinas, magta-tricycle din po ako. Sa kanya. Yun po. Kaya salamat po, salamat po sa buhay ng Panginoon na kahit maliit lang yung sahod natin mga kapatid, sabi nga natin, kailangan, narinig ko yung sinabi ni Ate Ivy na unahin natin yung ating needs, hindi yung ating wants. So, salamat po doon, At salamat din po doon sa kanta na narinig natin kanina na hindi po tayo panghabang buhay na slave sa ating problema, sa fear na meron tayo. Kasi Christ is enough. Diba? Jesus is enough para sa buhay natin. Hindi po tayo kailangang maging slave sa mga problema. Hindi po tayo dapat matakot. Ito po yung magiging hamon sa ating buhay. Na hindi po tayo kailangan lumapit sa Kanya, lumapit kay Gento. Kay Lord lang po tayo lalapit. Siya lang po yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Kaya nga po, at nagpapasalamat din po ako dahil sa 12 years ko sa trabaho, medical secretary nga po ako, ang ganda ng title, no? Medical secretary. Ngayon po, secretary ako ng director. Ang ganda pa rin ng title. Pero ayun po, title lang po yun. At kagaya nga din po ng paulit-ulit nating pagsasabi ng pagpapasalamat kay Lord, hindi po tayo natatapos magpasalamat dahil sa araw-araw na pagising natin sa umaga, nagpapasalamat po tayo kay Lord. Kasi malayo po yung trabaho ko sa bahay, halos 1 oras, 2 oras po yung biyahe ko, pag traffic. Kaya salamat dahil nakakabalik ako ng safe sa aking lugar kung saan ako nakatira dahil malayo nga ako. Yun po dapat natin ipagpasalamat. Kaya huwag po tayong mahihiyang tumayo para magpasalamat kay Lord. Kaya kailangan natin ipagyabang si Lord sa ating buhay dahil nandito tayo ngayon. Yun lang po. And to God be the glory. At syempre po, ako po yung presider ngayon, po, at ito po yan siguro yung last part ng ating gawain. Para naman po sa susunod na linggo na gagamitin
Be ready po sa ating pong leader's prayer, si Sister Maria. Ang presider po natin, si Brother Francis. Ang ating pong prayer opening, si Kuya Richard. Ang ating pong call to worship, si Ate Karen. Praise and worship leader, worship team at si Pastor Roger. Divine message po natin, si Pastora Maria. At ang ating pong short exhortation, si Tatay Fredo. Closing prayer, si Kuya Daniel po. Benediction, si Pastor Joel. Yun lang po. Ang ating pong food para sa next week, Pergamus, sorry po. Ang leader po ng si Tatay Fredo. To God be all the glory. Sa Diyos lang ang Pulgas eh. Buti nilagay pulgas. Amen. Magsitayo po tayo. At mag-closing prayer. Hallelujah, Lord. We bless your name, O God, Lord. Lord, marami pong salamat, O God, Lord, sa araw na ito, Lord, na natapos po, God, ang aming gawain, Panginoon. Na ikaw po, Lord, nangunguna, O God, sa amin, O God, Lord. At marami pong salamat, Lord, sa mga ginamit mo, Panginoon, na lalo na, O God, sa mga, simula sa leader prayers, O God, at lalo na, O God, sa presider, Panginoon, sa buhay ni Risa, Panginoon, na ikaw po, Lord, nakakaalam, O God, Lord, sa kanyang puso, O God, Lord, na handa po magpagamit sa iyo, Panginoon. At lalo na, O Lord, sa scripture reading, Panginoon, na si Kuya Ugi, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, na patuloy mo po siyang ginagamit, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. At lalo na, O Lord, sa nagbibigay ng divine message, Panginoon, sa buhay ni Kuya Daniel, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa buhay niya, O Lord, na siya po, O God, Lord, ng daluyan ng iyong banal na salita, Panginoon. At lalo na, O God, sa kanyang topic, Panginoon, at lalo na, Lord, ang naming natutunan, Panginoon, sa 6 types of God ng church, Panginoon, na andoon po kami, Panginoon, kung saan kami, O God, na belong, O God, sa 6 types na yun, Panginoon. Thank you, Jesus, O Lord, na narinig po namin, O God, Lord, ang mga 6 types ng members ng church na yun, Panginoon. Thank you, Jesus, O Lord. At ito po, O Lord, na napasok po, O God, sa amin, nakuha po namin, O God, Lord, ang bahagi ng iyong banal na salita, O God, na ito po, O Lord, na aming ipamuhay, Panginoon, sa bawat kaibigan, sa bawat katrabaho, O God, at sa bawat pamilya naming, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Kuya Daniel, Panginoon, na siya po ang ginamit po, Panginoon. At lalo na, O God, sa music team, Panginoon, na nangunguna, O God, si Kuya Janjan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Lord, sa buhay ni Kuya Janjan at lalo na sa kanyang pamilya, Panginoon. Napatuloy mo rin po, Lord, bless, Panginoon, sa kanyang trabaho, O God, at lalo na ang kanyang mga anak, Panginoon, na binigyan mo po, Lord, ng knowledge at wisdom, O Lord, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Thank you, Jesus, O God, at lalo na, O God, sa giving, Panginoon, na si Kuya Janjan din po, Lord, ang iyong ginamit, Panginoon. Thank you, Jesus, O God, at lalo na, Lord, sa mga nagluluto, Panginoon, at lalo na sa buhay ni Ate Joy, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa ibinigay mo sa kanya ng lakas, Panginoon. At ito rin po, Lord, kung ano man yung lakas na nawala sa kanya, Panginoon, at ibalik mo po sa kanya, Panginoon. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, Lord, sa buhay ni Ate Joy, na patuloy po siya gagamitin mo, Panginoon. Hallelujah. At lalo na sa kanyang trabaho, Panginoon, na ito po siya, O Lord, ng ilaw sa kanyang trabaho, Lord, na upang, O God, Lord, na i-share niya po, O Lord, ang iyong kabutihan, O Lord, sa kanyang mga katrabaho, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah, Lord. At lalo na, Lord, ang mga bago, Panginoon, na sila Janet, O God, at lalo na si Rowena, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ito po ay hindi po ito, God, na pansamantala po, God, na pagdalo nila, Panginoon. Ito po, O Lord, every Friday, Lord, na
ng pagdalo nila, Panginoon, dito, O Lord. Hallelujah, Lord. At i-bless mo rin po, Lord, ang kanilang buhay, Panginoon. Amen. Lalo na sa kanyang trabaho, Panginoon. At ito po, Lord, ang kanilang nakuha, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon. Na ito po, Lord, na ma-share po nila, O God, sa kanilang pamilya, Panginoon. At lalo na sa kanyang katrabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga bago, Panginoon. Hallelujah, Lord. At ito po, Lord, na palagi na po sila, O God, Lord, na mag-attend, O God, dito sa iyong iglesia, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah, Lord. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay manatili na nakataya sa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. For I decree and declare blessing upon blessing. Yes, O God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, receive the blessing from our Almighty God. Receive in Jesus' name. And may the grace of our Lord Jesus, in the love of the Father, in the communion of the Holy Spirit, be with you always. Amen. Amen. Anong kakantay ko yan? Happy day? Hallelujah. Pinagpapala natin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We are victorious once again, Lord. Dahil ikaw naman namin. Ay ganda ng buhay. Pag si Jesus ang
for watching. Norman, Family thank you picture. for watching. Kuya Jobert. Sis Tata. Ryan. Nanonood. Oh, thank you. Thank you for watching. Shout out sa 5 million viewers. Thank you. Oh, family picture. Dali, madami na tayo Oh, ngayon. dali na. Ayun, meron naman video pala dito. Ate. Family picture. Oh, picture. Picture. Sino? Parang gusto mo mintot ah. Ayun, no? Yan. Sa si Pastor. Dito po. Hindi ko nakita. Hindi makita eh. Dapat sa kita kapas. Awas mo na sa kita. Oh, meron. Mamaya, sige, sige, kuha mo na. Saan lalaki mo siya? Ready? 1, 2. Another position. Ready? 1, 2, 3. Amen. Si Pastor Ah, ako, si Pastor. Pura ka lang, pura kami lang. Dito ka pasok. Si Brida. Oh, si Frida, oh, si Frida. Naku. One. Malata ka siya. Pas, dito ka pasok. Oo, hindi makita. Upo ka na lang. Yan. 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 O, sige na. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Cheese. 1, 2, 3. Waki. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, dali na. Kainan na. Kainan na. Yan na bang integral part yun. Ah, yung ano?